Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit, at gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat.
Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Narito na naman po tayo para pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa araw na ito, atin pong ginugunita si Maria bilang kilala rin natin Birhen ng Lourdes. Sa araw ring ito, atin ring itinatalaga bilang pandaigdigang araw ng pananalangin para sa lahat ng mga kapatid nating may sakit. At habang tayo po'y nagninilay, ang ating puso ay naaantig sa ating mga kapwa na nagdurusa, nabibigatan dahil sa sakit, kapwa pisikal man o espiritual. Kaya naman po itinataas natin sila sa panalangin. Humihiling tayo mula sa Diyos ng pagpapagaling mula sa haplos ng kanyang awa. No? Nakakaaliw po na maganda ring pagnilayan natin yung mga salita ni Propeta Jeremias. Sabi roon, "For I will restore health to you and heal your wounds, says the Lord." Hindi lamang daw niya po tayo pagagalingin, hihilumin maging ang sugat. Hindi lang ng pisikal, maging ang sugat ng ating damdamin. At ang pangako ng paggaling na ito ay pumupukaw sa ating damdamin bilang isang pag-asang tanglaw, lalo't higit sa mga panahong tayo'y may sakit at sa mga panahong tila nawawalan tayo ng pag-asa. Sa Ebanghelyong atin pong narinig, hinango ito mula sa sulat ni San Marcos. Ito'y nagpapahiwatig po sa atin ng hindi lang isang pangako ng pisikal na paggaling. Inaalok pa tayo nito para tingnan ng mas malalim yung aral tungkol sa tunay na katangian ng taong gumagaling. Isang aral na higit pa sa ibabaw ng pisikal na karamdaman at sumasaliksik sa kalaliman ng ating mga puso. Narito nakita natin yung Pariseo nakatuon lamang sa tradisyon ng mga tao at nagtanong kay Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Kumakain daw sila nang hindi naguhugas man lang ng kamay. Sila'y labis na nag-aalala sapagkat ito'y labag sa kanilang ritual. The ritual washings na malaking bahagi ng kanilang kultura. Pero sabi nga dito, sa panlabas na anyo ng kanilang kabanalan, tila baga hindi nila nakita ang punto ni Jesus. Their focus was solely on the how rather than the why. Imbis na bakit, ang tanong lamang nila ay paano. Kaya nga po mahalagang tanungin rin natin, nalalaman ba natin yung mga bagay na ginagawa natin? Yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Lalo't higit sa katotohanan po ng atin pong mga tradisyon kahit sa ating pananampalataya. Minsan po nung ako'y sumakay sa isang taxi, nalaman niya rin na ako'y seminarista pa lamang noon. Sabi niya, "Brother, baka naman pwede mo akong bigyan ng rosaryo. Ilalagay ko lang dito sa aking rearview mirror." Pero nagtaka ako kasi pagkatapos noon, bago pa niya sabihin sa akin ang kanyang dahilan,
Agad niyang sinabi, lalagay ko. Baka sakaling swertihin ako. Sa kabilang banda, alam naman natin na ang paglalagay ng rosaryo, higit pa sa kung ano pa man yung ating dahilan, ito'y paalala na kahit sa ating paglalakbay, naroon rin ang presensya ng ating mahal na ina. Na laging naglalapit sa atin sa anumang paglalakbay natin papalapit kay Jesus. Higit pa, akala kasi natin, may mga ginagawa tayo pampaswerte lang. Pero ito rin ang paalala sa atin. Habang pinagninilayan ng ating mga pagbasa, suriin daw po natin, kamusta ba ang ating pagsunod? We can always evaluate all we do based on whether our practices honor God and draw us closer to Him, or are we just honoring mere man-made traditions? Gaano daw po ba tayo kadalas nahuhulog sa parehong bitag na ganito? Gaano rin kadalas tayo nahuhuli sa mga panlabas na palamuti lamang ng ating pananampalataya? Nagsasagawa ng mga ritual para ipakita lamang na tayo'y may ginagawa. Nang hindi tunay na kapakikipag-ugnayan ang hangad ng ating mga puso. Maaaring regular tayong dumadalo sa misa, nagdadasal, nagsasagawa ng gawaing kawang-gawa. Ngunit ang mga kilos na ito ay dumadaloy lang ba mula sa isang tunay na pag-ibig sa Diyos o ito'y mula lamang sa ating mga nakasanayan? Parang sinasabi rin sa atin, Jesus quotes what the prophet Isaiah told that day, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Yung kanilang pagsamba ay pawang bumubuka lamang sa kanilang labi at hindi mula sa kanilang puso. Ito'y matinding paalala para sa ating lahat rin, that true worship, true healing begins in the heart. Paalala ito na ang pagsamba kung nagsisimula sa ating mga puso. Kaya nga po ang mga Pariseo ay masyadong abala sa pagtataguyod ng kanilang mga tradisyon na nakalimutan nila ang mismong diwa ng batas ng Diyos. Pag-ibig, pakikiramay, pakikiramdam at awa. Sila ay masyadong nakatuon sa mga detalye ng mga tuntunin na nakaligtaan nila ang mas mahalagang bagay, ang mga bagay ng ating puso. Ginagawa lamang nila ay pagganap sa relihiyon, isang palabas para makita ng iba, sa halip na ito'y maging isang malalim at personal na ugnayan sa Diyos. Kaya sabi rin, tumigas yung puso nila, yung kanilang mga mata na bulag sa pagdurusa ng iba, yung kanilang mga tenga na bingi sa tinig ng Diyos. At ito yung nakakalungkot, kapag hindi natin nakikita rin ang diwa na ang tunay na paggaling, mga kapatid, hindi lamang tungkol sa katawan, ito'y lalo't higit patungkol sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa. Ito'y tungkol sa pagbabalik ng ating mga puso sa Diyos at sa pagpapahintulot sa Kanyang pag-ibig na tumagos kahit sa mga tumigas na bahagi ng kalooban natin. Ito'y tungkol sa pagkilala sa ating sariling pagkabagbag, sa sarili nating pangangailangan ng paggaling at pagbaling natin sa iisang tunay na makapagpapagaling sa atin. Walang iba kung hindi ang Diyos. The physical healings that we witnessed, that we heard Jesus perform, they were not just miracles of the body. They were all signs of a deeper spiritual healing. They were invitations to turn away from sin, to turn away from empty rituals, and to finally turn back to God with all our hearts. Ito'y tawag. Ito'y paanyaya. They were called to embrace a life of love, compassion, and service. Ito daw po yung buhay na sumasalamin sa puso ng Diyos. Ngayong araw na ito, habang tayo ay nananalangin para sa paggaling ng ating mga kapatid, manalangin din tayo para sa kalambutan at paggaling ng ating sariling mga puso.
suriin po natin ang ating konsensya. Tanungin ang ating sarili. Tunay ba na ating pinararangalan ng Diyos sa ating buhay o nag-aalay lamang tayo sa Kanya ng mga salita? Tunay ba nating iniibig ang ating kapwa gaya ng sarili o inuuna lamang natin ang sarili nating pangangailangan at hangarin? Tandaan, hindi lamang ang mga panlabas na anyo, hindi rin ang mga walang lamang ritual ang siyang nagpapagaling at nagpapatuwid sa atin. Ito'y ang kalagayan ng ating mga puso. No? Hilingin po natin sa Diyos, nawa tayo ay maging saksi ng Kanyang pagbabahagi rin ng pag-ibig. Hilingin natin sa Kanya, pagalingin tayo hindi lamang sa pisikal, kung hindi lalo't higit sa espiritual nating mga pangangailangan, upang tayo'y maging tunay na refleksyon ng Kanyang pag-ibig sa mundo. Nawa ang lahat ng ating pagsamba at pagsunod, bumukal hindi sa mistulang paghuhugas ng ating kamay, kung hindi mula sa paghuhugas ng ating puso't isipan na tanging Diyos lamang ang gabay. Amen.